Hello mga kaiklabu! Gagawa naman ako ng napakalambot at napakasarap na tinapay. Alam nyo ba, dito sa recipe na ginamit ko, makakagawa tayo ng iba-ibang klase na tinapay. Bali dito sa video na ginawa ko, ipapakita ko nga pala muna sa inyo yung una kong ginawa na tinapay. After nga natin ma-rest yung ating dough dito, tsaka naman natin huhulmahin pero hahatiin natin to sa tatlo kasi tatlong klaseng tinapay ang gagawin natin. Ito nga yung naisipan ko, nalagyan siya ng cheese sa loob ng ating dough. Ang nilagay ko nga pala ditong cheese is cheddar cheese. Pwede rin kayo gumamit ng iba-ibang cheese na gusto ninyo. Pag nga nilalagyan na natin yung cheese dito sa ating dough, make sure na isarado lang natin to ng maayos para naman hindi mabutas yung ating dough dito. At para nga sa akin, mas prepare ko talaga yung mga malalambot na dough. At alam nyo ba, ang dami ko rin natutunan dito sa paggawa ng mga bread. Hindi naman kailangan talaga ng maraming mga recipe para gumawa tayo ng bread. At maniniwala ka ba, kahit isang recipe lang ng bread, pwede ka makagawa ng kahit iba-iba pang bread yan. At maganda, paminsan-minsan, mag-imbento ka rin ng sarili mong recipe. At maniniwala ka ba na sarili kong sikap ang matutunan ng paggawa ng bread? Nag-start lang to nung pandemic. Nung mga time kasi na yun, gustong-gusto ko talaga mag-aral ng mga short courses. Katulad nga ng ganito sa paggawa ng mga tinapay. At dahil nga hindi tayo nabigyan ng pagkakataon makapag-aral ng mga short courses, ang ginawa ko, inintindi ko at inaral ko talaga yung paggawa ng mga bread. Promise, sa umpisa lang talaga mukhang mahirap, pero kapag natutunan mo na talaga yung mga technique, ay madali na lang talaga yan. May kasabihan nga, di ba? Kapag nga gusto mo yung ginagawa mo, patuloy rin tong mag-i-improve at mag-i-improve talaga. Anyway, pagkahulma ko nga pala ng dough natin dito, nirest ko ulit to ng another 30 minutes at bago ko nga pala to binig. Pero bago natin siya binig, binarush ko muna siya ng egg wash. At pagdating naman sa temperature ng ating oven, naka 170 degrees Celsius ako dito at binig ko lang siya ng mga 25 to 30 minutes. At sana na-inspired kayo sa kwento ko. At ito na nga yung ating soft bread with cheese. Salamat po sa panunood. Sa uulitin. Yum yum!